Maraming bagay ang hindi maipaliwanag ng siyensya dito sa ibabaw ng mundo. Akala ng iba ito ay haka-haka laang, ngunit ito pala ay totoo. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, may nakatindig na isang lumang simbahan na gawa sa batong adobe. Halos 500 taon na itong nakatayo at ayon sa matatanda, ito raw ang kauna-unahang simbahan sa lugar. Ngunit kakaiba dahil matagal na itong isinara ng simbahan mismo. Walang misa, walang tao at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok. Ayon sa alamat, itinayo raw ito noong panahon ng Kastila sa ibabaw ng isang lumang libingan ng mga katutubo. Sa ilalim ng lupa ay may hukay na may gintong imahe ng isang babaeng nakasuot ng koronang pilak. Tinatawag ng mga lumang alamat na Maharani, isang diwata ng lupaing iyon. Sinabi ng mga katutubo noon na siya ang tagapagbantay ng kagubatan, ngunit nang dumating ang mga Kastila, pilit nila itong kinuha at isinama sa altar ng simbahan upang gawing santo. Hindi raw ito nagustuhan ng Maharani. Mula noon, nagsimula ang mga kababalaghan. Sa tuwing hating gabi, maririnig daw sa loob ng simbahan ang mabagal na pagtunog ng kampana, kahit matagal na itong kalawangin at hindi na gumagana. Kasabay nito, makikita ang liwanag mula sa mga kandilang nakahilera sa altar, pero wala ni isang tao sa loob. Ang unang pagsubok ni Elias. Isang gabi, naglakas loob si Elias, isang binatang mahilig sa kababalaghan na pasukin ang simbahan kasama ang 3 kaibigan. May dalang flashlight at kamera. Naglakad sila papunta sa makapal na damuhan sa paligid ng simbahan. Ang pinto nito ay matagal nang nakasara, ngunit laking gulat nila nang makita nilang nakabukas ito ng bahagya para bang may nag-aanyaya na pumasok. Pagkapasok nila, ramdam agad nila ang malamig na hangin na tila dumadaan sa balat. Sa gitna ng altar, nakita nila ang estatwa ng Maharani, isang babaeng may mahabang buhok, nakasuot ng gintong saya at may koronang pilak. Ngunit ang mga mata ng estatwa para bang nakatingin ng diretso sa kanila. Habang kinukunan nila ng litrato ang paligid, napansin ni Elias na gumagalaw ang anino ng estatwa kahit walang ilaw na pumapasok. Biglang sumara ang pintuan sa malakas na kalabog. Nagsimulang magdasal ang isa sa kanyang kaibigan, pero sa bawat pagbigkas ng dasal, mas lumalakas ang pagtunog ng kampana sa itaas ng tore. Ang pagpapakita. Mula sa likuran ng altar, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng lumang kasuotan. Maputi ang balat, mahaba ang buhok at nakatingin sa kanila ng walang imik. Sa kanyang mga kamay ay may hawak na pilak na korona na kumikislap sa dilim. Akin ito, mahinang bulong ng babae, ngunit ramdam ng lahat na umalingaw-ngaw ito sa buong simbahan. Sa isang iglap, naglaho siya at bumalik ang korona sa ulo ng estatwa. Natakot silang lumabas, ngunit nang marating nila ang labas, nagulat silang wala na ang pinto, parang napalitan ng lumang pader na puno ng lumot. Doon nila napagtanto na hindi basta ordinaryo ang simbahan, para itong nabubuhay sa sarili nitong oras. Ang sumpa ng Maharani pag-uwi nila, nagsimulang magkasakit si Elias. Ayon sa albularyo, kinuha daw ng Maharani ang kanyang kaluluwa bilang kabayaran sa pagyurak sa kanyang banal na lugar. Tanging pagbabalik at pag-aalay ng gintong prutas mula sa kagubatan, malapit sa simbahan ang makakapagligtas sa kanya. Ngunit babala ng matanda, kapag nagbalik sila, baka hindi na sila makalabas sa simbahan kailanman. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang lumang simbahan. Maraming nagtatangka na pumasok, ngunit wala nang bumabalik. Sa tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, naririnig pa rin ng mga taga-baryo ang mabagal na tunog ng kampana, kasabay ng malamig na hangin at liwanag ng kandila mula sa lumang bintana. Sabi nila, hindi lang basta multo ang Maharani. Isa siyang nilalang na hindi kayang kontrolin ng tao at habang buhay niyang babantayan ang kanyang koronang pilak. Ang pagbabalik ni Elias. Lumipas ang 3 gabi mula nang pumasok si Elias sa lumang simbahan. Sa bawat gabi, lumalala ang kanyang kalagayan, namumutla siya, nilalagnat ng malamig, at madalas magising sa gitna ng gabi na parabang may humihila sa kanya papunta sa gubat. Sa mga panaginip niya, nakikita niya ang Maharani na nakatayo sa gitna ng altar. Nakangiti ngunit may matang nag-aapoy. Nagpasya si Elias kasama ang 2 niyang kaibigan na bumalik sa simbahan upang tuparin ang sinabi ng albularyo, mag-alay ng gintong prutas mula sa gubatan na katabi ng simbahan. Ngunit mahigpit ang babala ng matanda, open quote, kapag nakarinig kayo ng kampana, huwag kayong lilingon.
Kapag may bumulong sa inyo, huwag kayong sasagot. At kapag nakita ninyo ang babaeng nakasuot ng gintong saya, huwag ninyong tatanggapin ang kahit anong bagay mula sa kanya. Close quote. Ang kagubatan ng anino. Gabi ng kabilugan ng buwan, pumasok sila sa kagubatan. Makapal ang hamog at bawat yapak nila ay parang may kasabay na yapak mula sa hindi nakikitang nilalang. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita nila ang isang puno na may mga prutas na kumikislap sa dilim, ang gintong prutas na sinasabi ng albularyo. Ngunit sa mismong pag-abot ni Elias, biglang may marinig silang tunog ng kampana mula sa malayo. Malamig ang hangin na dumampi sa kanilang batok at sa gilid ng mata ni Elias, nakita niya ang anino ng isang babaeng nakatayo sa pagitan ng mga puno. Elias, mahinang bulong nito, para bang tinatawag siya mula sa kabilang mundo. Naalala ni Elias ang babala at pinilit niyang hindi lumingon, ngunit naramdaman niya ang malamig na kamay na dumapo sa kanyang balikat. Ang pagpasok muli sa simbahan. Dali-dali nilang kinuha ang prutas at tumakbo papunta sa simbahan. Ngunit pagdating nila, ang pinto ay sarado at may mga kandilang nakasindi sa magkabilang gilid. Sa sandaling hinawakan ni Elias ang hawakan ng pinto kusa itong bumukas. Sa loob, tila ibang mundo ang bumungad sa kanila. Maliwanag ang altar, may mga madre at pari na tila nabubuhay mula sa nakaraan. Ngunit walang kahit isa sa kanila ang humihinga o kumikilos. Lumapit si Elias sa estatwa ng Maharani at inilagay sa harap nito ang gintong prutas. Ngunit sa halip na mawala ang sumpa, biglang gumalaw ang estatwa. Dahan-dahang bumaba sa altar at humarap kay Elias. Akin na ang prutas, ngunit hindi iyon ang kabayaran, malamig na sabi nito. Gulat si Elias. Ano pa ang kailangan mo? Ngumiti ang Maharani at sumagot, kaluluwa mo. Ang huling desisyon. Biglang nagsara ang mga pinto ng simbahan at ang mga kandila ay nagsimulang magpatay-sindi. Umalingaw-ngaw ang kampana sa itaas, mas malakas kaysa dati. Naramdaman ni Elias na unti-unti siyang hinihigop ng malamig na hangin patungo sa estatwa. Hinila siya ng kanyang mga kaibigan, ngunit para bang may mabibigat na puwersang pumipigil. Sa huling sandali, kinuha ni Elias ang gintong prutas at winasak ito sa harap ng Maharani. Isang nakakabulag na liwanag ang kumalat sa buong simbahan kasunod ng malakas na sigaw na parang mula sa kailaliman ng lupa. Nang magbalik ang kanilang paningin, wala na ang Maharani at ang simbahan ay tila bumagsak sa lumang guho. Nakalabas sila, ngunit ang katawan ni Elias ay nanatiling mahina. Ayon sa albularyo, ligtas na siya sa sumpa, ngunit habang buhay na niyang maririnig ang tunog ng kampana sa tuwing gabi ng kabilugan ng buwan,